lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, makasisigurong gamot ay laging bago. Sa pagising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Sobrang Pasko na. Oo nga eh. Yes, sir. Kaya naman talagang isang magandang umaga sa ating mga kapuso dyan. November 11 na. Siyempre, Biyernes. Biyernes. Oh my gosh. Maaga paalala, wala pong pasok ang St. Jude Catholic School sa San Miguel, Maynila. Malapit po yan sa Malacanang dahil sa, naku, ito pala, sunog na sumiklab malapit doon kaninang madaling araw. Naku, at yan po ang ating pangunahing balita ngayong umaga sa ating Top Hirit. Inuulit po namin wala hong pasok sa St. Jude Catholic School dyan sa Maynila, elementary at high school po yan. Dahil po yan sa sunog na nagaganap malapit dyan sa lugar. At ito pa, isa hong pang holiday ang dapat ninyong markahan sa kalendaryo bukod sa November 16 o Idil Adha. Wala rin pasok sa November 29, araw naman yan ng Lunes, na idineklarang holiday ng Malacanang. Malapit yan pamalit yan sa Bonifacio Day dahil ang November 30 ay tumapat naman po ng Martes. At 43 days na lang bago ang Pasko, lalo pong lumalamig ang panahon at tumatagal ang pagising natin lahat at ang mga display sa paligid lalong nagiging makulay tulad sa Pasay kung saan ang isang mall, Animoy Christmas Village. Papasyal tayo dyan mamaya kasama sina Drew, Monica at Arn. We love that Christmas Village. Oo, tsaka syempre, parang goes back doon sa naalala niyo dati is wala na COD eh. Wala na. Parang ganun yun, dinadayo. Pero nilipat na yung... Ay, nasa Green nasa Hills. Green Hills. Oo, ayan pa yung Christmas Village na yan. Yes. Ganda. Nakakatuwa kasi di ba lumaki tayo sa panonood ng COD. Yes, that's Oo true. naman. Talaga dinadayo pa Pupunta pa natin tayo yun. doon. Oo, dinadala tayo mga magulang. So ngayon, pwedeng ang dami na rin iba pang choices. Dami nilang options Oo. kayo. Totoo yan. Ganda. So abangan yan mamaya kasama ang tatlong magbabarkada, si Drew, si Monica at si Arn. Samantala, ito nga, balikan po natin, may sumiklab na sunog. Ito may sumiklab na sunog sa isang residential area malapit po dyan sa Malacanang at umabot pa ito hanggang third alarm. Pero idineklara na pong under control. At yan ang report naman sa atin ngayon ni Oscar Oida. Oscar?
Yes, Connie, tuloy ang tigil itong sunog na tumubok sa isang residential compound dito sa may Uli-Uli Street. Yan ay sa paligid lamang ng Malacanang, partikular doon sa may likuran ng St. Jude Catholic School. Tinati ang alas 3:40 ng madaling araw na magsimula ang sunog at palibasa ay gawang sa light material o kahoy. Itong bahay na ito ay mabilis na kumalat ang sunog. Agad na may tinaas ang alarma sa third alarm kung kaya't agad na nakaresponde ang mga bumbero at ganap na napula nga mga pasado alas 4 ng madaling araw. Sa kabutihang palad, Connie, ay wala namang nasawi sa insidente bagamat isang bumbero ang napaulat na nasaktan. Ayon sa mga investigador, nagsimula raw ang sunog sa nirerentahang kwarto ng isang babae na gangalang Rose Yumang. Suspetsa nila ay gumagamit ito ng improvised light material or lighting material dahil napabalitang kamakailan daw ay naputulan ito ng kuryente. Dahil sa sunog, nadamay naman yung bandang likuran ng St. Jude Catholic School kung kaya't sinuspindi muna ang klase para sa elementarya at high school students. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, sa mga suki ng po ng Shell, konting tiyaga sa paghahanap ng mapipilahang gas station. Ilang mga gasolinahan na kasi nito ang pansamantala nang nagsara. Dahil pa rin po yan sa pagsasara sa may tagas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation sa Makati. Katunayan, ayon po sa Shell, 30 sa 180 gas station na nito ang nagsara na po. Ang kalahati sa mga ito, nauubusan na kasi ng gas o kaya'y diesel. Paliwanag ng Shell, hindi na rin sapat ang mga tanker, barge at barko nila para saluhin ang 4 hanggang 5 milyong litrong langis na dati pinadaraanan sa naturang pipeline o yung nasirang pipeline na yan. Bukod po sa Shell, ginagamit din ng Chevron Caltex ang pipeline. Sa ngayon, umaasa ang Department of Energy na kayang punan ng ibang kumpanya ang kakulangan ng supply. Ako, mahirap talaga yan dahil pwede pa rin, kasi hindi naman sinasabi na, of course, sa international market, di ba, doon talaga nila pinipresyo. Kaya lang, kung may kakulangan, syempre na ganyan, pwede na naman magtaas. No, Is supply and it demand kakulangan tayo, ba or just because they're not able to travel the gas from Batangas Port to Napakahaba Pandacan? nun eh. Ang haba. So, added expense din yun if ever nga, kunwari makuha sila na additional tankers or barges, added cost din nga naman Added yun to cost travel yun, na dati dumadaan lang doon sa pipeline. Although At sinabi ng kalugihan to ng Shell kasi yung ibang mga ang kita. Yung mga customers nila lilipat na sa ibang mga totoo companies, yun. di ba? At sinasabi nga naman ng Shell na hindi naman daw magiging factor supposedly yung pagbabarge nila nito, no? Dahil sa according to yung may added cost. Pero ang sinasabi nila hindi daw. Pero ngayon nakikita naman natin na talagang hirap na rin eh. Yes. At mapupunta pa rin to dun sa mga pasaning naman sa ibang oil companies na hopefully hindi naman din maapektuhan. Dahil napakalaking, kumbaga nitong linya eh, na Mahaba nasira talaga eh. yung pipeline. At sa mga kapuso natin na apektuhan ng water interruption sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite, konting tipid pa ng mga naipon yung tubig. Halos 17 oras pa kasi ang titiisin nyo bago maibalik na Maynilad ang supply ng tubig gripo, mamayang alas 10 ng gabi. Pero marami naman nakapag-ipon bago nang simula ang water interruption kahapon ng alas 10 na umaga. Kabilang yung ilang apektadong residente sa Pasay City na ngayon umaasa na lamang sa mga tubig poso. Patuloy pa rin kasi ang pagkukumpuni ng Maynilad sa kanilang pipe network. Pagtitiyak naman ng Maynilad, malaki raw ang maidadagdag sa supply ng tubig sa Cavite at Las Piñas sa oras na matapos ang kanilang repairs. Pero paalala, mag-ingat, huwag pong inumin yung tubig na yan. Diba? It's better to be safe than sorry. Dapat pakuluan talaga ng matindi-tindi. At samantala, nagkakasakit na po ang ilang kababayan nating nakatira malapit sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, tinatayang 7 na ang tinamaan ng acute respiratory infection dahil sa patuloy na paglanghap ng abo. 2 sa kanila ang nakakaranas ng pananakit ng tiyan. Sa huling tala ng NDRRMC, halos 40 pamilya na mula sa bayan ng Kasiguran at Irosin ang nailikas at kasalukuyan nanunuluyan sa paaralan, barangay hall at munisipyo. Tuloy naman ang pag-monitor ng PHIVOLC sa bulkan. Sa kanilang aerial inspection, nakita nitong puno ng tubig ang bunganga ng bulkan. Ibig sabihin, maaari pa raw itong magbuga ng abo. Kaya muling paalala ng PHIVOLC sa mga taga roon, patuloy na mag-ingat at huwag pumasok sa permanent danger zone. Gayunman, may ilan na ring nakitang tao roon ng GMA News tulad ng ilang mga bata. Paulit-ulit naman pong babala ng gobyerno, huwag munang kumain ng mga shellfish mula naman sa red tide contaminated areas.
Pero sa Bataan, may mga sinadya pang kumain ng bagong ani at hilaw na tahong at talaba. Sila yung mga magtatahong sa Balanga, Bataan para patunayan daw na ligtas na ito mula sa red tide toxins. Nais din daw nilang kumbinsihin ang pamahalaan na tanggalin na ang shellfish ban sa kanilang lugar. Lubhan na raw kasing apektado ang kanilang kabuhayan. Sagot naman ng lokal na pamahalaan, gumagawa raw sila ng mga programang pangkabuhayan para matulungan ang mga magtatahong at magtatalaba. Pero habang hindi pa nakukuha ang resulta ng mga bagong water sampling, nanatiling nakataas ang red tide alert sa Balanga. Kasi ayon nga, 'di ba, sa kanila, sa mga eksperto, 1 month ang kailangan na talagang pagsusuri. Dapat may video din tayong kumain na itong mga 48 hours later. Later, no? yeah. Sana wala din naman talaga mangyari sa alam kanila. kong ang hirap yung ganun eh. Pero parang everyday, yun yung inaasama pagkukunan mo ng livelihood mo, tapos biglang wala. Tama. Biglang Oo. hindi pwede. Correct. Pero mahirap Kawawa din naman din. na magbenta ka nang hindi ka rin sigurado, That's right. di ba? Na maka-apekto ka naman ng health ng mga kababayan Tama. din mo. At ito, good news naman sa mga manggagawa natin sa